Di ba? Magulo na po ang mundo ngayon. Kaya tayo may mga problema, may mga pasanin, may mga dalahin, kasi ang mundo ay magulo. Diba? Ang lahat ng tao ay apektado ng mundong magulo. Diba? Ang sabi sa salita ng Diyos, ang buong sanlilikha ay dumaraing. Diba? Even si Jesus Christ, diba? Dumating si Jesus Christ, magulo na ang mundo. So hindi siya naging ligtas doon sa epekto ng magulong mundo. Diba? Siya ay, diba? Nakita niyo yung pag-ano ng Jesus, siya ay minak. Diba? Siya ay naghirap. So initially, ang mundo talaga natin ay hindi create na sira. Diba? Initially create ni God, ni Yahweh, ang mundo na buo at kumpleto. Diba? Ang unang sa mga nilikha niya ay, diba? Nilikha niya muna lahat, ang heaven, ang earth, ang mga hayop, ang mga lahat, bago niya likhain ang tao. Diba? Pangilang araw ba nilikha ang tao? Sa 6th day. Ibig sabihin, huli niyang nilikha yung tao. Diba? Kasi nga, gusto ni Lord, pagka nandiyan ang tao, ang lahat ay kumpleto na, buo. Lahat ay abot na ba? Wala na siyang gagawin. Diba? At binigyan ng tao ng dominion. Okay, di ba? Pero, paano nakapasok ang kasalanan? Paano nasira ang mundo? Nasira ang mundo noong nakapasok ang kasalanan. Sa pagkakasala nino? Oo, si Eva, pero ang pananagutan na kay Adan eh. Si Adan ang binilinan ng Diyos na huwag na kain. So, kasalanan ni Adan kasi nasa kanya responsibilidad. Kaya sabi nga sa salita ng Diyos, nang dahil sa kasalanan ng isang tao, nakapasok ang kasalanan. Nung nakapasok ang kasalanan, nagkaroon na ng kamatayan. Diba? Sabi, pag kinain niyo ang bunga, lahat ay pwede niyo kainin, huwag lang ang isang bunga. Pag kinain niyo, mamamatay kayo. Yun ang sabi ni Yahweh. Eh nung kinain, ano yung nangyari? Namatay ba agad? Hindi. Oo. Pero nagsimula na yung proseso ng kamatayan natin. Di ba? Diba? Alam niyo ba mga kapatid sa Biblia, ang kahulugan ng kamatayan, separation from God. Pagkakahiwalay sa Diyos. Diba? Yun yung kahulugan ng kamatayan eh. Dati, nung si Eva nagkatang palabang, ang Diyos kasama na tao. Diba? Kasi walang kasalanan. Ang Diyos ay banal, holy, hindi pwede makipag-commune doon sa kasalanan. Hindi pwede makipag-halubilo. Hello! Sisila. So, nung nagkasala ang tao nahiwalay sa Diyos. Diba? Ano sabi sa Romans 3:23? Ang lahat ay nagkasala. Natulang sino man ang nakabot sa kaluwalhatian ng Ama. So, ibig sabihin, lahat ba? Pag lahat ba mayroong exempted? Wala. Diba? Ang pastor, ang Santo Papa, ang Madre, kahit sino, ang katabi mo, ikaw mismo, makasalanan. Kasi sabi sa Bible, ang lahat ay nagkasala. Ang nakabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito sabi sa 6:23. Kaya nung nagkasala si Adan, ang kabayaran nila ay kamatayan. Kaya nahiwalay si Adan. Tayo, bilang mga descendant ng ating mga ninunong si Adan at Eva, nahiwalay tayo sa Diyos. No? At unti-unti namamatay tayo ang physical body natin. Yun yung so kung lahat tayo makasalanan, papunta tayo sa kakahamukan. Buti na lang, nagplano ang Ama. Ganun tayo kamahal, ibinigay niya yung anak ng si Kristo. Okay? So, paano magkakaroon ng tunay na kagalakan sa gitna ng sirang mundo? Paano nga ba? Natutunan natin ng nakaraan. Ito, sinabi to ni ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kapighatian. Katapwat, magsa niyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo na sa salita dito mismo, si Jesus Christ mismo, no? Si Jesus Cristo mismo nagsasalita dito. Okay? Bago siya ipako sa krus. Naalala niyo, bago siya ipako sa krus, kinausap niya yung kanyang mga alagad. Sa huling hapunan, yung Last Supper, kausap niya yung mga
alagad niya. Inihahanda niya yung mga alagad niya doon sa darating na kapighatian o pagdurusa. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Sinasabi niya na magkakaroon daw na dito sa sanlibutan mayroong kapighatian. We expect talaga na si Kristo na mismo nagsabi na dito sa mundo makakaranas tayo ng kapighatian. Ano yung kapighatian? Yung mga kalungkutan. Pansinin nyo, hindi sinabi ni Kristo na kapag sumunod ka sa akin, wala kang magiging problema. Tama ba? Tama po ba? Amen po ba? Pwede po bang mag-request? Pagka nagsabi tayo ng amen, may kasamang palakpak na malakas. Para tayo, yan o, para mas lalong mag-glorify si Lord and para hindi tayo antukin. Okay? Amen? Amen! Okay. So, hindi niya sinabing magiging komportable tayo pag sumunod tayo sa Kanya. Diba? Sinabi na, mayroong kapighatian. So, hindi tayo excited. As a Christian, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya na naniniwala doon sa tinapos na gawa ni Kristo, eh, hindi tayo excited. No? Gaya ng ibang tao, hindi tayo excited doon sa sorrows, no? Sa mga problema na darating sa atin. Dahil si Kristo na mismo nakaranas, no? Resulta ng magulong mundo, di ba? Tao yun, sobrang makasalanan na eh. Hindi siya kinalala bilang Diyos. Pero, ang sabi nga, anong pangako niya? Lakasan nyo ang inyong loob. Dahil, dinaig niya na daw ang sanlibutan. Ano ba dinaig ni Kristo? Una, dinaig niya yung kamatayan. Di ba? Namatay siya, pero muling buhay. Dinaig niya kasalanan. Ano ba mga dinaig ni Kristo? Kasalanan. Di ba? Hinako niya. No? Lahat ng kasalanan ng mundo. Halika sis, pasok. Dito. Dinaig niya yung kasalanan ng ilangkin niya. So kung tayo, si Kristo, tinanggap natin bilang Diyos at tagapagligtas, at tayo, templo ng Diyos ang ating katawan, agree ba kayo, templo tayo ng Diyos? Amen! 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 At kung si Kristo naninirahan sa atin, tayo, si Kristo ay Diyos, at tayo, templo ng Diyos, si Kristo ay naninirahan sa atin. Si Kristo na nagtagumpay, ay magtatagumpay din tayo kasi si Kristo nagbibigbig ng ating kaligtasan. Si Kristo yung nag-iingat. Si Kristo ang author at finisher of our faith. No? Sabi nga sa salita ng Diyos, we are more than conqueror. Sa Tagalog, tayo ay higit pa sa mananagumpay. Yan ang pangako ni Kristo. Kahit na mayroong kapighatian sa mundo, tayong mga na kay Kristo ay higit pa sa mananagumpay. More than conqueror. Amen ba? Amen! Amen! Pero ano ba yung utos sa atin ni Kristo? Ano ba yung sabi sa atin? Paano natin tatayuan? Paano tatayo? Ano yung magiging response natin doon sa mundong magulo? Sa mundong sira? Sabi ni Kristo, sabay-sabay po natin basahin sa Filipos 4:4. Yan. Inuutusan tayo na magalak lagi sa Panginoon. Magalak daw tayo lagi sa Panginoon. At inulit po ulit. Muli kong sasabihin, magalak kayong lagi. Ibig sabihin, alam niyo po sa Biblia, pagka inuulit ang bawat salita, ibig sabihin meron siya highly important po yun. No? Kailangan meron talagang pagsunod doon. No? Ibig sabihin, sa gitna ng problema, dapat daw lagi tayo nagagalak sa ating Panginoon. Yan ang utos atin. May emphasis. No? Ang kagalakan ay utos, hindi option. Diba? Hindi yan nasa sayo kung pag may problema, matutuwa ba ako ito? Wala, hindi yun. Walang option. Kundi, ang utos ni Chris, ang sinasabi ng salita ng Diyos, magalak kayong lagi at inulit-ulit pa. Diba? Kasi ang tunay na joy, kagalakan, ay secure kay Kristo. Posibleng kahit mahirap na ang sitwasyon, pero may joy ka pa din. Diba? Natutunan natin ang karangan yan. Diba?
Patunay dyan yung buhay ni Pablo mismo eh. No? Kilala niyo si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo lang naman yung nagsulat mo kalahati ng bagong tipa, no? Isa sa haligi ng Kristyanismo. Pero, anong nangyayari kay Apostol Pablo? Marami siyang pinagdaan ng hirap. Diba? Pero may kagalakan. Anong mga nangyayari? Binato si Apostol Pablo, diba? Iginulong. Muntik ng masipwek. Diba? Ang daming mga pasakit. Ang ilang ulit. Alam nyo, majority nung sinusulat niya yung mga nakakulong siya eh. Kahit nakakulong siya, kinulong siya ng mga Romano, hindi pa rin siya napapigil doon sa pamamahay ng salita ng Diyos. Mayroon pa rin kagalakan ito. Okay? Next. Ito sinasabi natin na para tayo matagpuan natin yung tunay na kagalakan dito. Kailangan natin tanggapin na tayo ay nabubuhay. We are living in a broken world. Nabubuhay tayo sa mundong sira. Diba? Mundong puno ng pain. Diba? Mundong puno ng disappointment. Diba? Itong mundo na ito puno ng sickness. Ng sakit, no? Diba? May mga problema tayo sa ating kalusugan. Puno ng takot. Puno ng broken relationships. Diba? Hindi lang ito tungkol sa boyfriend, girlfriend, the relationship. Ang patungkol dito, relationship mo doon sa iyong pamilya. Relationship mo doon sa iyong kaibigan. May mga injustice. Yan ang mundo natin kinakita nyo sa Senado ngayon, daming nangyayari na, madaming injustisya ng aming mga hindi nakatanggap ng justice. At meron ding punong-puno tayo ng mga unanswered prayers. Diba? Ito yung mundo na ginagalawa natin. Tama ba to? Sino nakakagaling dito? Sige, tingnan nga natin. Ay, isa lang pa nag-agree na itong mundo natin ay sila puno-puno ng pain, disappointment. Sige nga, tingnan mo nga. Yung iba talagang payapa, walang problema. Comfort. Hallelujah. Okay. At minsan, kahit nananalangin tayo, kahit nananalangin tayo, nasasaktan pa rin tayo. Kahit mayroon tayong faith, kahit Christian na tayo, di ba? Minsan yan, sabi mo, bakit gano'n? No? Mag-start akong sumunod sa Panginoon, mag-start ako mag-church, bakit tayo lalo dumami yung problema? May hindi gano'n Di ba? Diba? Kahit may faith ka, hindi ka accepted, no? Pero, umiiyak ka pa rin kahit Christian ka na. Dumakaan ka pa rin sa brokenness. Pero alam niyo talaga, kaya naman, kailangan natin maintindihan na tayo na yung nila sa mundong ito. Kasi hindi naman natin kasalanan ito. Di ba? Kumbaga, minala na lang natin ito. Ano nangyayari dyan? Kaya broken yung word, yung sabi natin kanina. Kasi, yung fall of man, yung pagbagsak ng tao, pumasok yung kasalanan. Okay? So, ang naging resulta ng pagkakasala, naging broken yung mundo. So, sabi sa Roma 8, verse 22, ang buong nilalang ay dumaraing. So, nagkaroon pati kalikasan. Diba? Nagkaroon ng mga kalamidad. Yan. Okay? Bakit daw tayo naging apektado ngayon? Kasi, alam niyo ba, si Adan ang representative ng sangkatauhan. Si Adan. Siya yung first man, Adam. Dahil nasabi nga sa Roma 5:19 sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, sino tao na yun? Si Adan. Dahil daw sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Kahit na tayo, pinanganak na ngayon, hindi pa tayo nakakasala, mayroon tayong sinful nature, may tendency tayo magkasala. Yun yung gusto ng katawan natin. Kasi yun yung natural nating gusto ng katawan natin, di ba? Di ba? Example natin nun, yung sanggol, yung bata, pag pinanganak, di ba? Hindi naman natin tinuturuan na magsinungaling. Sino mga solo parent dito? Sige ha, tanongin natin. Yan. Yung anak niyo po ba nakapagsinungaling na sa inyo? May case na po na natuklasan niyo nagsinungaling na anak niyo sa inyo? Opo, Tinuruan niyo po ba siyang magsinungaling? Hindi naman eh.
Pero bakit habang lumalaki yung bata, natututong magsinungaling? Bakit siya nakakapagsinungaling? Sinful nature eh. Kahit na ikulong mo yung bata, huwag mong sabihin kasi ng hindi, kasi natutunan sa kalaki. Hindi, kahit ikulong mo yan eh. Maraming gano'n na magulang na ayaw nilang ihalipilo yung anak nila kasi na baka daw pinipili yung magiging kalaro, di ba? Pero bakit gano'n pa rin? Natututo pa rin. Kusang lumalabas yung sinful nature natin. So gano'n yun. Yun yung ating namanang kasalanan. Pagiging sinful ng ating pagkatao. Kaya kung tutusin, di natin kasalanan. Ano? Nagagawa tayo kasi na sinful na nature na gusto natin magkasala. Okay? Kahit si Apostol Pablo mismo, no? Haligi na ng pananampalatayang Kristiyano. Nasabi niya, yung mga gusto niyang gawin ay hindi niya magawa. Pero yung mga ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya. So, ibig sabihin, mayroon talagang battle within eh, between flesh, ang ating laman, at ng spirit. Kaya kailanman hindi tayo magiging perfecto eh. Walang tao naging perfect. Kasi ang nature natin, ang gusto natin maging gumawa ng against doon sa will ng Panginoon. Dati konting kulit lang doon lang, talaga nakakatingin sa akin yun eh. Pero ngayon, bakit? Imbis na pagalit, imbis na kundi pangangaral yun, binabanggit ko. Kasi may helper tayo, iniwan sa atin ang Espiritu Santo. Kasi nga, upang manirahan sa atin, araw-araw tayo papanagin. Magkakasala pa rin tayo, pero hindi natin ginagawa lisensya yung kasalanan, yung biyaya ng Diyos para tayo manatili sa pagkakasala. Diba, nagkakasala tayo, agad-agad tayo para tayo manatili tawad sa Panginoon. No? Hindi tayo yung naglulublog sa pagkakasala. Amen ba? Amen! Nasasandaan kanila. Okay, next. Dito, natutunan natin na series natin na ang joy pala at happiness magkaiba. Diba? Madalas kasi, na ipagkakamali ng tao ito eh. Parehas lang daw ang joy at happiness. Ang kaibahan is spelling. Pero kung ating titingnan talaga, ating bubulay-bulay, magkaiba ang joy at happiness. Ang happiness, nakabase sa happenings. Ano ba yung mga happenings? Sige, magbigay na tayo ng isang happenings. Ilan ba tayo nagiging masaya? Pagka merong birthday celebration. Thank you. Happy New Year. Diba? Lalo na, mas masaya ang birthday celebration pag may pera. Tama. Hanggang titingiti mo talaga pag may pera eh. May regalo. Ayun. Pera, regalo. At sa mga tatay, kadalasan, at sa mga ayan, tama, may inuman. Yun yung happiness eh. Pero pagtapos ng birthday, pagtapos ng inuman, yung happiness, andun pa rin ba? Wala na, babas na. Baka mapag-gising mo kinabagahan, may nadagdag sa'yo, sakit ng ulo, may hangover. Wala nang pera, iniyabang na, nagpalit yun. Bahala na, basta makapag... Di ba, may ugali tayong ganyan eh. May sadness na, tama, galing ni Leon. Diba? So, ang happiness kasi, temporary. Lang nakikita. Kaya hindi natin pwedeng, ano yun eh, na ipagkatiwala yung ating, doon sa temporary, mabilis mawala. Diba? Ang base kasi sa happiness yun. Ang happiness daw nakadepende sa circumstances. Ano ba yung circumstances? Mga pangyayari. May nagbiro nung nakaraan, ano daw circumstances? Yung uso pag summer sa mga bata. Okay, joke. Nag-joke pa ako. Yan, circumstances. Nakadepende daw ang happiness sa circumstances. Ibig sabihin, pag nawala na yung masayang sitwasyon, pag naubos na yung pera, pag wala na yung barkada, nag-uwian na, nawawala din. Diba? Nawawala din ang happiness. Kaya nang mabilis mawala ang happiness. No? Pero, sa kabilang banda, ang joy naman, ang joy daw ay galing sa Diyos.
At kung galing siya sa Diyos, mas malalim siya kaysa emotions. No? More than emotions. Kasi pagka may totoong joy ka, kahit na umiiyak ka, nagagalak ka eh. Di ba? Mayroong kagalakan sa'yo, sa puso mo. Ano halimbawa niyan? Maraming mga malalaking tao sa Biblia dati, di ba, na mayroong paghihirap na dinaranas pero may joy pa rin. Di ba? Si David, kailangan niyo si David? Si David, yung mayroong bato? Oo, yung tumalo doon sa Higate, si Goliath. Sobrang laki, no? Pero bata pa si David, pero sinaya. Si David, namatayan ng anak. Alam niyo ba yun, namatay ng anak si David? Yung anak nila ni Bathsheba, nagkasala kasi si David eh. Di ba? Nagkaroon siya ng interest doon sa asawa ng kawa niya. Kaya, nangyari, pinapatay niya si Bathsheba kasi yung asawa ni Bathsheba. So, bilang consequences, namatay yung anak niya, pero hindi siya nalungkot. Diba? Si Job, kilala niyo si Job? Yan, si Job. So, si Job, tinanggalan sa kanya lahat ng yaman. Diba? Tinukso siya ni Satan. Kaya ka lang sinasamba niya kasi pinagpapala mo siya, sabi ni Satan kayo. Pero, ang sabi ni Lord, sige, subukin mo. Sinalihing tulutan. Ang ginawa ni Satan kay Job, una, kinuha muna lahat ng yaman niya eh. Sumunod, hindi pa rin natinag si Lord. Diba? Namatay yung anak na, ilang anak namatay? 10. Hindi pa rin natinag si Lord, si Job, sabi ni Job. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang nagbigay. Gandang-gandang mali yung asawa niya na. Takwil mo na yung Diyos mo. Para mamatay ka na, pero hindi pa rin natinag siya. Nagpugi pa rin. Kaya ang nangyari, yung binalik ni Lord ang doble, yung nawala sa kanya yan. At yung 10 anak niyang namatay, ibiniling pa rin ni Lord. So ganyan mabuti si Lord. No? Kaya, ang sabi dito, ang joy daw na nanatili kahit may luha. Si Job, natural tao yun eh. Nalungkot yun, naiyak din yun, naluha din yun. Pero, meron pa rin siya joy. Na may hope pa siya na inahawakan na, ito balik ni Lord yan. Relax ka lang. Di ba? Pagpigil mo ka sa katabi mo, sabihin mo, relax ka lang. Relax ka lang. Amen? Amen. Okay? So, kasi dapat ang joy daw ay rooted in Christ. So, nakadepende, no? Nakaugat ang joy kay Kristo. No? Hindi sa comfort natin. Okay? Next. So, kahit na ang mundo natin, naunawaan natin ang mundo ay sira na, no? Na ang mundo ay magulo. At hindi tayo accepted bilang Kristiyano sa magulong mundo. Hindi tayo accepted. Hindi natin may aalis yun. Pero, meron tayong glorious hope. Diba? Meron tayong pag-asa. Diba? Na darating ang araw, wala nang iyakan. Wala nang sakit. Wala nang kamatayan. Amen? Yeah. Di ba kayo na-excite doon? Darating daw ang araw na wala nang iyakan. Wala nang sakit. Walang kamatayan. Wala nang unanswered prayer. Diba? Ang sabi sa salita ng Diyos, darating si Kristo upang pahirin ang ating mga luha. Yun yung ating pinangahawakan bilang Kristyano. Yung kanyang second coming. Kaya kung sino man dito, sino yung madalas umiyak dito? Ingat? Madalas umiyak. Sino yung may sakit? May maintenance na iniinda? Diba? Sino yung merong unanswered prayer? Madami, halos lahat tayo, di ba? Pero magalak tayo kasi ang pangako ni Lord, darating yung araw. Nagpapawiin lahat yan, tatanggalin. Amen ba? Amen! Yan! Kung excited ka na dumating yung araw na yon, ipalapag natin kay Lord na malakas. Amen! Okay? So, the world is broken, pero hindi ito paghabang buhay. Yun yung pag-asa natin. At dyan tayo mamaya tatalon doon sa ating topic na end times and hope. Okay, next. Gusto ko lang ulitin ito sa inyo para lang, napakaganda kasi ng mensahe ng talata ito. Sabi-sabi nga po natin basahin ng malakas ha.
Nakikita niyo po sa Romans 8:38-39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon. Talapakan natin ang salita ng Diyos. Nunuhaan yun, halos lahat na sinabi. Wala daw makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Diba? Pag namatay ba tayo, may hiwalay tayo sa pagmamahal ng Ama? Hindi. O kung mag-asala tayo, mamaya, paglabas natin dito sa church, nakasalubong natin yung taong hinihingi natin. Napasabi tayo, may hiwalay ba tayo sa pagmamahal ng Ama? Hindi. Hindi, di ba? Eh yung naramdaman, kaya ba tayo hiwalay? Hindi. So kung hindi tayo kaya ipaghiwalay doon sa pagmamahal ng Ama, talagang garantisado. No? Yung ating hope, yung ating pag-asa, yung pwede nating panghawakan yung kanyang pangako, salita na darating ang araw na itong mundong ating tinitirhan, ginagalawan, ay mawawala. No? Hindi lang basta ayusin, kundi i-reset. No? Magkakaroon ng new heaven and new earth. At tayo mga mananampalataya, kasama tayo din sa pangako na makasama habang buhay si Kristo doon sa ating permanent residency. Amen ba? Amen. Okay, next. Yeah, so, itong panawagan, ano? Kung meron lang sa atin na nawawalan na ng joy, no? Pag-asa. Bumalik ka lang sa pinanggagalingan ng tunay na joy, no? Doon sa hindi namatay, doon sa iiral habang buhay. Para ang joy natin, kung naka-angkla, kung naka-anchor kay Jesus Christ, kailanman, hindi siya mawawala. No? At sinasabi nga natin, si Jesus ay sapat. Diba? Jesus is enough. So, alisin natin yung mga alinlangan. No? Hindi ito comfort para sa mga mananampalataya. No? Hindi po para sinasabi sa inyo para maano kayo eh. Para magkaroon lang kayo ng konting pag-asa. Bago, sinasabi ito sa inyo, para ito ay inyong panghawakan. No? Dahil magbabago man ang lahat, papalang man daw lahat, pero ang salita niya ay hindi magbabago. So yun yung ating pag-awakan. Kaya kung alam mo, na yung may naka-anchor kay Kristo, hindi tayo iiwan ng ating Diyos. Amen? Amen. Next. Okay? So, yun lamang po ay review. No? Nandiyan pa po ba kayo? Yun lamang po ay review. Sige nga, bago tayo mag-start sa ating topic, no? Meron lang ako dito. Actually, tatopic natin ito sa loob ng isang buwan, pero 3 slides. Yung na lang ang natitira bago tayo matapos. No? Pero pwede bang tumayo? Yan. Sige nga, para bago tayo mag-start. Pwede bang makita yung mananampalataya, no? Yung mga believer ni Kristo na tumatalon sa galak. Sige nga? Habang nagsasabi lang, Hallelujah! Sige, talon! Hallelujah! Hallelujah! Yun! Hallelujah! So, wala na bang ano? Yung kamay mo nga, ipatong mo nga sa harapan ng katabi mo. Dalawang kamay, harapan, dito sa balikat. Ipatong mo, sige, huwag mo mahiya. Yan. Nakapatong na ba lahat? Amen. Sige. Bibilang ako ng 10 seconds ha. Masahe. Yan. Piga-piga lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na. Yan. Sabihin mo naman sa likod mo, salamat sa masahe. Okay, makakapunan po tayo.
Tanggalin ko lang yung laptop nyo, baka antukin kayo eh. Baka mamaya, magandang na kayo. Okay? So, ayun na, nakita natin sa mga nakahang series na Finding Joy in the Broken World na natutunan natin na kahit na puno ng sakit, problema, kaguluhan, at pagkabigo yung mundong ito, posible pa rin na magkaroon ng tunay na kagalakan. Okay? Pero habang nakikita natin yung pagkasira ng mundo, di ba? May mga digmaan, kalamidad, at kawalan ng pag-asa. Mapapaisip tayo, no? Ano bang mangyayari sa inaharap? Ano bang meron sa future? Sino nag-iisip ng gano'n? Kasi naunawaan na natin na ang mundo ay sira eh. Diba? Na hindi natin kayang takasan yun. Diba? Na ang mundo ay sira. Broken talaga. Diba? Deteriorating na ang mundo. So anong kasunod na tanong? Anong meron sa inaharap? Diba? Meron pa ba tayong pag-asa yung mundo natin? At ano yung sinasabi ng Biblia mismo? Sa mga darating na huling araw. Teka, bago mo ako mag-umpisa. Pag narinig yung end times, ano yung unang salita na tumapasok sa inyo? Ano yung nararamdaman nyo? Hindi nga? Takot. Takot. Thank you. Ano pa? Pangamba. Ano pa? Kalungkot. Ha? Excitement. Excitement. Wow. Diba? Ano pa? Bukod sa takot, pangamba, so negative, meron naman positive. Excitement. Ano pa? Pwede bang ano? Sino nagsalita ng excitement? Yun. Pwede bang tanungin ko si kapatid na Alex, bakit excitement ang nararamdaman mo pag sinabing end times? Kasi sabi naman sa Bible, pag end times, parating na rin si Kristo. So, ibig sabihin nun, lahat ng paghihirap dito, mawawala. Amen. So, ibig sabihin nun, excited siya kasi bagong something, parang gano'n. Yun. Amen. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Arquitecto. Yun ang ating ituturo ngayon. No? Kasi common na pag sinabing end times, katapusan ng mundo, pagbumbong. Usually, takot talaga yung mararamdaman natin eh. Kasi, alam natin, kami natin tayo sa sarili natin, hindi tayo ready. Di ba? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Yun ang kapilan, no? Mga hindi mananampalataya. Pero pag ikaw, firm kang nakatayo sa tinapos na gawa ni Kristo, sa biyaya ng Diyos, sa kaligtasan na ibinigay ni Kristo, ang mararamdaman mo ay excitement. Paano nangyari yun? Ayun, titignan natin paano. No? Buksan natin, ngayong umaga, buksan natin yung ating isipan, puso, doon sa ating pag-aaralan. Okay? Yan. Next. So, signs of times. So, ano ba yung mga, ano ba Tagalog ng signs? Yung mga palatandaan na malapit na ang katapusan. Okay? Basahin niya natin, sabay-sabay. Sa Matthew 24, verse 6 to 8, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo kayong huwag mabagabag, sapagkat kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito. Datapwat, hindi pa ito ang wakas. Sapagkat mag-aalsa ang mga bansa laban sa mga bansa at kaharian laban sa mga kaharian. Magkakaroon ng mga gutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Okay? So as always, bago natin ipuntahan yung talata, alamin muna natin ano ba yung konteksto. No? Bakit ito nasabi ni Kristo? Si Kristo nagsasalita dito eh. Ito, ang context nito, part ito nung kanyang pangangaral doon sa bundok ng Olibo. Diba? Kasi nabanggit ni Kristo doon, yung templo gigibain. Yung templo ng Israel, gigibain daw ang templo ng Israel. At may mga signs, ano? Kaya, nagtanong yung mga alagad. Anong tanong ng mga alagad? Kailan mangyayari yung pagkawasak ng templo? Yung templo ng Israel. Alam mo yung templo? Doon ginaganap doon sila sumasamba, doon sila nag-aalay ng, diba, importanteng lugar ng templo kasi nandun ang presensya ng Panginoon. Diba, nandun yung kaba ng tipan, nandun yung Moises, nandun sa yung scroll, yung kautusan. So, banal yun. Hindi mo pwedeng
hawakan ng basta yun o lapitan kasi mamamatay ka. So, nandun yun sa templo. So, importanteng struktura ang templo sa buhay pananampalataya. So, ganun ka-importante. Pero sabi ni Kristo, wawasakin daw. Walang bato ang matitirang nakatayo sa ibabaw ng bato. So, yun yung sabi ni Kristo. Kaya, ba't na kayo alagad? Bakit? Kailan mangyayari yung pagkawasak ng templo na yan? May malalim kasi kahulugan yan. Samos, ano yung mga tanda ng pagparito? Diba? At ano ang tanda ng katapusang panahon? Ito yung sinagot ni Kristo, no? Hindi agad sinabi ni Kristo na yung petsa. Wala siya sinabing petsa, di ba? Katulad ng mga nakarang mga nababalitaan natin sa TV, sa Facebook, sa ganitong mapupunaw na mundo. O sa ganitong mag-rapture na. So si Kristo, walang sinabing petsa. Bagkus, ang sinabi niya ay mga signs o tanda. Yan. So malapit na. Makakarinig kayo ng digmaan. Tanong lang, ito bang lahat ng ito ay naganap na? Naganap na no? Naganap na ba yung mga digmaan? Naganap na ba yung mga paglalaban-laban ng mga bansa at kaharian? Naganap na ba yung mga lindol? Tagutom? Hindi, naganap na yung tagutom. Mayroon parang kwento si Pastor Gio last hapon, no? Na mayroon daw lugar, hindi niya alam kung saan, bakas daw sa Africa, natanong niya. Yung putik daw, nilalagay ng tubig, yun na niluluto. Tapos ginagawang biskuit sa sobrang hila. Ako personally, napanood ko din yun. Napanood niyo ba yan? Hindi. Ganun kahirap na sa ibang bansa. So, meron talagang famine. So, hindi natin may tatanggi na lahat ng sinabi ng Kristo na natin. Tayo naghihintay na lang. Di ba? Kaya lang, ang sabi niya, magaganap ang lahat ng ito, pero hindi pa darating ang katapusan. Ito pala ang pasimula ng kahirapan. Inelin tulad to yung sa birth pains na sino yung mga nanay dito na di ba pag manganganak ka na, pag isisira, nagli-labor ka. So parte daw yun, no? May magandang mangyayari kasi paparating na si Kristo eh. Kaya ito, labor pains to, no? Doon inalin tulad yan. Diba? Ano yung malalim na aral dito? Ang sabi, huwag kayong mabagaba. Kasi talaga namang mangyayari. Huwag kayong mag-alala. Diba? Huwag kayong matakot. Hindi nyo sinabing walang gulo. Sabi niya, mayroong gulo, pero huwag kayong mabagaba. Diba? Kasi maraming tao, pag sinabing may giyera, may lindol, may kalamidad, agad-agad nagpapanik eh, no? Natatakot sa giyera, natatakot sa economy. Diba? Pagtaas ng gas, ang daming ang daming natakot. Taka nakalimutan na may Lord eh. Diba? So, ganun daw ang sabi ni Kristo, huwag kayong magpagabag kasi mangyayari talaga yan, no? Kinakailangan mangyari. Walang pwedeng pumigil ko kasi kinakailangan mangyari. Diba? Inihahanda tayo doon sa yung ating pananampalataya. Inihahanda ng mga pagsubok na yun para tayo mas lalong tumatang. Para tayo makapagtiis hanggang wakas. Makapagbunga tayo ng pagtitiis. Pag dumating ang time na mayroong nanaano sa atin, halimbawa, nandiyan ang tatakang, antikristo, yung inaano na sumunod ka sa akin makakapagtiis tayo. Yun ang purpose, yun yung greater plan yun. Pagsubok na dumarating sa atin. Kaya nga, imbis na magreklamo, magpasalamat tayo. No? Ang prophecy ay para tayo maging handa, hindi para takutin tayo. No? Huwag daw tayo magbagabag kasi hindi pa daw yun yung wakas. Diba? Napakahalaga ng linya na yun. No? Kasi, di ba, nung kamukha na sinabi ko kanina sa Facebook, ang daming lumabas noon eh. Nagiging ng Israel ang di ba sabi, eto na, rapture na. Di ba? Maraming nag-predict eh. Ano yung last prediction ng end times? Di ba? Ngayong taon ba yun? Last year? Last year, mag-rapture na daw. Kaya nga yung iba, nagbenta na ng mga ari-arian nila. Di ba? Natakot dahil sa kasi earth pa daw. Pero sabi ni Kristo, hindi pa daw yun yung wakas. Kasi ang pagparito ng anak, hinalintulad saan? Hinalintulad sa magnanakaw. Thank you, parang sila
Walang nakakaalam kung kailan darating. Meron bang magnanakaw na magpapaalam? Ayun, nanakawan kita ha. Alert ka. Sa ganitong araw. So wala. So yun tulad doon ang pagdating ng anak ng Diyos ay parang magnanakaw na. Walang nakakaalam. Kaya tayo importante, tayo maging handa. Kahit na nakikita natin na mayroong nation versus nation. Mga bayan, mga bansa laban sa mga bansa. Wala yan. No? Kahit na mayroong mga tagutom at lindol. Diba? Wala yun. Hindi pa ito darating. Pero ito ang pasimula ng kahirapan. No? Ito yung birth pains o labor pains. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga pangyayari ito ay parang labor pain ng isang buntis. Nagsisimula, paunti-unti, palakas ng palakas habang lumalapit. Ganun ba yun? Habang papalabas na lalong sumasakit. Totoo po ba? Lalong sumasakit habang malapit na siya. So ganun din, lalong tulad. Dating ni Kristo, hindi lang yan ang paghihirap na daranasin natin. So, yun. Ang purpose ng prophecy talaga, malalim ng punto natin dito, hindi para hulaan yung exact date ang mukha nung sinasabi nila. No? Hindi yun. Hindi para gumawa ng panic. Ang mukha nung iba, nagbenta na ng kung ano-ano. Diba? Kundi, ano ang layunin nito? Para tayo maging handa. No? Para tayo mamuhay na banal. No? Para tayo tanggapin natin si Kristo. Kasi, kung naka-anchor ang faith natin kay Kristo, alam natin na secured at unshakable yung faith, yung salvation na tinanggap natin kay Kristo, hindi tayo magpapanik. Bagkus, ang nararamdaman natin ay excitement. Sabihin nyo nga, excitement! Excitement. So, ano application natin nito bilang Kristiyano? Diba? Ang Christian, alam nyo, hindi ignorante sa mga nangyayari sa mundo. Hindi, pero hindi siya alipin ng fear. Alam natin, aware tayo, pero kailangan natin talaga mamuhay ng banal. Paano tayo magiging banal? Sa pamamagitan ba ng ating mga mabubuting gawa, good works? Hindi, di ba? Magiging banal tayo sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nasa atin. Na araw-araw, binabago niya tayo. Hindi man tayo maging perfect, pero unti-unti binabago niya tayo. Amen? Amen. Amen. Nalimutan na yung palakpak. Oh. Pagka amen, may palakpak. Okay, amen? Amen. Okay, next slide. So, ayun yung nabanggit natin, yun yung mga signs, mga palatandaan na malapit ang oras. At naunawaan natin na talagang darating at darating. Talagang pahirap no pahirap. Expected na natin. Pero, ano ba, bakit ba may labor pain? Kasi, darating si Kristo, babalik. Ito yung sinasabing second coming. Diba? Ang unang pagdating ni Kristo dito, nung pinanganak siya, diba? Sa sabsaban, yun yung pagdating. Yung second coming nga, ito naman yung galing siya doon sa langit. Bababaon uli siya dito. Sa lupa. Yun yung second coming. Ano purpose nun? So, ang key verse natin dyan ay yung John chapter 14, verse 3. Ano sabi doon? Sige? At kung ako'y pumaroon, na tayo'y may paghanda ng daong kalalagyan. At muling paririto ako, at ako'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay kayo naman ay dumuon. Naunawaan ba natin? Okay, explain ko sa inyo isa-isa kasi medyo malalim, ano? Kasi nasabi dito sa John 14, no? Ito, context ulit muna. Ito, sinabi ni Kristo ito nung gabi na bago siya ipako sa krus eh. No? Part ko rin ito. Gabi ito, bago siya ipako sa krus, no? Bahagi ng Last Supper ito. Final teaching. Ito yung huling mga turo ni Kristo doon sa Last Supper sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Kristo dito na siya ay aalis. Diba? Aalis si Kristo. At ako'y pumaroon. Aalis siya. Bakit? Mamamatay siya. Ipagkakaroon siya. Diba? Aram na ni Kristo na siya aalis. Diba? Mamamatay siya. At ano pa?
Sinabi niya rin doon, di ba naalala niyo, itatatwa siya ni Pedro. Kasama yun magkakadugtong. Kaya natakot, nalungkot, malito yung mga disciple. Diba? Doon nagsimula sa chapter 14, verse 1, yung nagulong ihanan ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sabi, at sumampalataya naman kayo sa akin. Kaya ang 1:14.3, ito, salita ng comfort. Kasi nabagabag nalungkot yung mga alagad niya kasi aalis siya Tapos itatatwa pa siya ni Pedro. Kaya ito, salita niya ng comfort ito. Binibigyan niya ng pag-asa yung mga mananampalataya. Okay? Sabi, ako ay paparoon. Aalis siya, mamamatay siya, pupunta siya doon saan siya pupunta? Sa bahay ng Ama. At anong purpose magpupunta niya doon? Kayo'y maipaghanda ko ng dakong kalagyan. Kaya pala siya pupunta doon para may paghanda tayo ng kalalagyan natin ng tirahan natin doon sa langit. Diba? Gagawa daw siya ng maraming silid doon sa kaharian ng Ama. Duruin yun. Pakasakit siya, namatay siya. Tapos, para lang pumunta doon sa kaharian ng Ama sa langit para may paghanda. Tayo pa rin ang inisip no? Para may paghanda pa rin tayo ng ating matitirhan. Ibig sabihin, itong mundo na itong sila, hindi ito yung plano niya sa atin ang ating maging permanent residency. Ang ating permanent residency ay doon sa langit, kasama ni Kristo. Diba? So tayo parang nasa ng hotel. Naka-check-in lang tayo dito sa mundo. At ang length of stay natin ay ilan? Maximum na siguro 100 years. Diba? Wala namang permanent ito. Mas swerte ka na lang pag ilapit ka naman. Pero matatapos ang matatapos. Diba sabi, ang buhay daw ng tao parang hamog sa umaga. Nilitaw sa umaga, mawawala sa tapos. Hindi tayo permanente. Diba? Isusugal mo ba yung buhay mo ngayon na 100 years compared to sa hindi ka tatanggap ng Kristo kung bumuhay ka sa buhay na wala ang Kristo sa iyo, na hindi ka nagsiserve sa Lord, na hindi ka na sumisimba linggo-linggo, na hindi ka sumasama sa mga pagtitipon para mabigyan pagpulong si Lord. Diba? Iyan mo ba yung buhay mo doon ay yung anak mo, hindi mo na idadala doon sa kaharian ng Diyos, hindi mo na influence ang anak mo. Diba? Hindi. Compare doon sa eternal life na naghihintay sa atin. Habang buhay, milyon-milyon, daan-daan, bilyong taon, wala, hindi mabilang. Eternal life At ang eternal life, para doon sa mga mananampalataya, kapiling ni Kristo, at may eternal life naman, kasama ng mga demonyo at ni Satan doon sa dagat-dagatan. Saan ka doon? Itataya mo ba yung 100 years mo doon para lang mapunta doon sa impyerno? Wala kang Kristo. Diba hindi? Sabi nga, tayo ay naligtas upang maglingkod. We are saved to serve. So, isipin natin yun, no? So, pag-ahanda daw tayo ng matitirhan doon sa langit. At muling, pag naihanda nyo na, pagtapos na daw yon, ano gagawin? Kailan, manuwaan natin muling, paririto. Diba? Aalis siya, kasi ihahanda niya tayo ng bahay doon. Maraming silid daw doon sa kaharian ng Ama. Hindi nahanda niya. Diba? Hinahanda niya matitirihan. At pagkahanda na, ano gagawin? Muling paparito. Balik siya. Susunduin na tayo. Second coming. Diba? Yun yung malinaw na pangako ng Kristo ng kanyang pagbabalik. Second coming. Diba? Paparito ako. Diyan nakasentro. No? Yung ating pag-asa. Bilang Kristiyano. Diba? Hindi tayo, ang pag-asa natin hindi nakasentro sa pera, sa gobyerno. Hindi. Ang pag-asa natin nakasentro sa pagbabalik ni Kristo. Nasabi sa Titus, chapter 2, verse 13, hinihintay natin ang mapalad na pag-asa na pagdating ng ating Panginoong Diyos sa tagapagligtas na si Kristo. Malino, no? Sabi, Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Kristo.
Kaya pag mayroong nagsabi sa'yo na si Kristo ay tao lang, ano sasabihin natin? Sabi ko ay Titus. Di ba? Ang sabi ng Panginoong Diyos sa tagapagligtas ng sa Kristo. Kaya yung John 1:1, in the beginning, hindi natin topic. Susunod, tatapik natin yung divinity of Christ. Yung pagka-Diyos ng Kristo. Okay? At anong sabi? Pagkatapos doon, yung pagdating niya, balik doon. Ano sabi? Pagdating doon, muli daw siyang papakita at ngayon, tatanggapin ko sa aking sarili. Tatanggapin tayo ni Kristo. Diba? Na tayo na nandito, tinatanggap na tayo bilang kanyang mga anak. At matututunan pa natin habang umaano tayo, ikakasal pa nga kay Kristo eh. Alam niyo ba yun? Magkakaroon pa ng kasalan kay Kristo. Kaya kapanapanabik itong topic natin. Okay? So, tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Dadalhin tayo doon. Alam niyo ba sa langit, dito napakahalaga lang dito sa lupa. Ginagawang investment. Pero sa langit, alam niyo, ang ginto doon, daanan lang natin yun, kasada lang natin ang ginto daw doon eh. Walang halaga ang ginto doon. Ang may halaga doon, sino? Si Kristo. Ang glory, all glory belongs to God. At ang sabi na, upang kung saan ako naroon, ayuban ay bumuon. Napakalalim doon. Ibig sabihin, kung tayo nakapasok na sa lanan, nahiwalay tayo. Diba, nagawa tayo ng depravity. Total depravity sa Panginoon, sa Diyos. Nahiwalay tayo. Ang pangako ni Kristo sa kanyang pagdating, kailanman hindi na tayo mahihiwalay sa kanya. Amen ba? Amen. Yun yung ultimate promise na tayo. Nangyari tayo kakasal. Si Kristo ang blue, at tayo ang iglesia. Kakasal tayo. Para kailanman, hindi na tayo mahiwala. Alam yung konsepto ng kasal? Diba? Sabi ng isang tao, pag kinasal, sila ay magiging isa. Hindi na dalawang naman, kundi magiging isa na sila. Yun ang kasal. Ganon din kay Kristo. Pag tayo kinasal kay Kristo, kaisa na natin si Kristo habang buhay. Kaya sabi niya, saan man ako naroon, nandun din tao tayo. So, yun yung kanyang pangako. So, ang heaven, ang langit, yung pagkakapiling natin kay Kristo, hindi siya bunga ng relasyon talaga. Kundi, ang heaven ay bunga ng relationship natin kay Kristo, no? Hindi reward ng mga mabubuting gawa. Hindi tayo kailanman maliligtas doon sa mabuting gawa. Kasi, walang sino man ang mabuti. Sabi sa Bible, kaya nga kung walang sino man ang mabuti, sino yung maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa? Wala, kasi walang mabuti eh. Diba? Amen ba? Amen. So, talaga, hindi natin ang kaligtasan natin, nasa pananampalataya kay Kristo. Okay? Okay, next. So pagkatapos natin malaman yung end times, signs, nalaman din natin na talagang mangyayari yun, ito yung mga signs, at ang pangako ni Kristo, babalik siya, return of Christ, babalik siya upang tayo sunduin dahil may niready siyang mga bahay na titira natin, di ba? At makakasama na siya natin habang buhay. Ngayon, habang hinihintay natin yung ating matamis na pag-asa, yung hope na yun, paano ba tayo yung living ready? Paano tayo magiging ready? Yan. Ano sabi sa Titus? Na hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian. Sabay-sabay tayo ng ating Diyos at tagapagligtas ng Kristo. Amen ba? Palakpakan natin sa Diyos. So, malinaw sa salita ng Diyos. No? Dakilang Diyos at tagapagligtas na Kristo Kristo. Amen. Purihin ng Diyos. Yan ang ating hinihintay, no? Hope, no? Ito ang nagsulat nito.
aklat ng Tito. Si Apostol Pablo ulit, no? Ayan ay ang patungkol yan doon sa tamang pamumuhay ng mga believers. Diba? Yun. Sinasabi dito lang na dapat tayo lagi maging handa bilang bayan ng Diyos, no? Hindi lang kung paano tayo maniwala, kundi paano tayo mamumuhay, no? Habang iniintay natin si Kristo. Diba? Pero ano shortcut doon? Kailangan ba natin talagang magsumikap para maging mabuti? Magsumikap, nagawa ng gano'n? Hindi eh. Napakadali naman ating gagawin. Diba? Ano sabi? I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. Diba? Para daw masecure yung ating salvation, maniwala tayo kay Kristo. Tanggapin natin. At pag tinanggap natin si Kristo, siya na daw ang bahala na magbago sa ating puso. Diba? Si Kristo ang author and finisher of our faith. Si Kristo nagpasimula at tatapos ng ating kaligtasan. Kaya makakapamuhay tayo ng banal dahil kay Kristo. Ngayon lang ating gagawin, i-anchor lang natin yung faith. Diba? Kaya nga sabi niya, walang sino man ang makakapaghiwalay, walang anuman. So, tayuan lang natin yung biyaya ng Diyos kasi yung mga magulong mundo na yan. No? Yung mga signs of end times na yan, wala yan kasi hindi yan tayo kaya ihiwalay sa love. Doon sa salvation na ibinigay sa atin ng libre ng Panginoon. Amen ba? Amen. Okay? So, mapalad na pag-asa. So, napakahalaga na ito. Mapalad na pag-asa natin sa usapin ng end times. Okay? Hindi takot, no? Kalimitan takot, darating ng Antikristo. Takot, darating ng tribulation. Alam niyo yung tribulation? 7 years of tribulation. Susunod, ito takot. Maraming mga conspiracy theories. Ano sa atin ang takot, no? Pero hindi. Meron tayo mapalad na pag-asa. Dahil darating yung kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Second coming pa rin. Okay? Agree? May unawaan? May tanong? Meron bang tanong? Wala. Hindi kalimitan sa isang Sunday service ang may nagtatanong. Pero pwede pag may gustong malinawan. Pwede. Bakit hindi? Huwag natin pakawalan yung may agam-agam tayo. Pwede natin sagutin na. Okay? Next? Next week. Next week tayo, no? Next week, itutuloy natin ang ating ating topic. No? Okay? So, pwede ba tayo tumayo? Tayo yung manalangin. Okay? Dami natin ang presensya ng ating Panginoon. Usapin natin ang Lord sa ating puso na para bang nariyan lang siya sa tabi natin, sa harapan natin. Usapin natin si Lord. Our gracious Father, maraming salamat po sa iyong salita na nagpaalala sa amin tungkol sa kanta ng mga huling panahon. Salamat dahil kahit magulo ang mundo, Ikaw, Panginoon, ay nananatiling Diyos na makapangyarihan at tapat at may ganap na kontrol sa lahat ng mga bagay. Panginoong Isus, tulungan mo kaming huwag mamuhay sa takot, kundi sa pananampalataya at pag-asa. Ingatan mo po ang aming puso laban sa mga distractions, sa mga panlilinlang, sa mga panlalamig ng pananampalataya, sa mga tukso, Panginoon, ng mundong ito. Tulungan mo kami, Lord, manatiling handa, banal, at tapat habang iniintay namin ang iyong pagdating, Panginoon, ang iyong pagbalik. Banal na Espiritu, Holy Spirit, palakasin mo po ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na makagawa ng karapat-dapat, ng mabuti, araw-araw mo po kami turuan. Hindi man kami maging perfecto, Panginoon, pero unti tinutulungan mo kami baguhin ang aming way of life, ang aming mga puso. Hipuin mo po ang aming mga puso upang kami ay lumapit kay Jesus habang may panahon pa. Habang may panahon pa, Panginoon. Sapagkat nalalaman namin, ikaw ay babalik na hindi namin nalalaman. At naniniwala kami na ang kaligtasan ay ngayon na, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon,
sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord. Ipuin mo ang kanilang mga puso upang sila'y lumapit kay Jesus. Maraming salamat dahil ang aming pag-asa ay wala sa mundo ito, Panginoon, kundi nasa sa iyo lamang. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming kapayapaan at katiyakan namin sa parating na mga. Lord, ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tapakan natin si Lord. Okay, so habang tayo ay pwede ko magtawagin si Sister Gina at Brother Mark, nakasama